iPhone versus Samsung S26 Ultra. Let's go. The time has come to compare the iPhone 17 Pro Max versus the Samsung S26 Ultra. This is the biggest comparison I have ever made. Worth 200,000 pesos in one video. Yes, kailan ko sabihin yun? Bakit ba? On the right side, I have here the iPhone 17 Pro Max, Cosmic Orange. The color matters. On the left side, we have the Samsung S26 Ultra, Cobalt Violet. Bagong color din. Guys, this year, mas matindi na ang labanan dahil si iPhone, nako, mas pinaganda yung camera, mas pinaganda yung design, mas pinapakaba na si Samsung. Kinabahan. Kinabahan ba talaga si Samsung? Well, nung lumabas si iPhone, kinabahan si Samsung. Ngayon, nung lumabas si Samsung, kinabahan naman si Apple. Para hindi kabahan, iwas mo na sa sobrang kape. Pero wait lang, teka lang. Si Samsung pala ay matindi. Siyempre, mas matindi yung specs ito. This thing is powered by the Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor. Sobrang bilis po niyan. Matindi rin yung mga AI features. Grabe guys. Walang ibang cellphone brand or cellphone model ang makatapat sa AI po nito. Unbeatable. Syempre, matindi yung megapixels ito. 200 megapixels. 200. Wala pa rin daw makakatalo sa zoom niya. At syempre, this year, ito nata yun. Ang dahilan kung bakit lilipat ng mga iPhone users sa Samsung. The privacy display. Dahil marami tinatago. Dahil ba marami kang tinatago? Kung marami kang tinatago, mag-privacy display ka na lang. Ilagay mo na lang yan sa screen ng iPhone mo. Pero speaking of tinatago, wala na akong itatago pa. Ito na po, ang buong storya. Samsung versus iPhone. Ups Beans, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Oh, this video is brought to you by Jessa's Peanut Butter. Yes! Siya po ang ginagamit naming pangtayo ng mga cellphone. Ito naman po si iPhone, di ba? Hollyland microphone. Ganda ng sounds. Pero yun, nasarap talaga ng mani ay ang peanut ni Jessa's Peanut Butter. Creamy and delicious. So syempre, sino bang mas lamang in terms of sa itsura? Maraming tao ang bumibili dahil lang sa itsura. Kapag hindi nila trip, bibili. But last year, naglabas po si Apple ng sobrang ganda, sobrang vibrant na color na Cosmic Orange for the iPhone 17 Pro Max. And when it came out, laging sold out. Wala akong makita sa mga stores. Even yung kanyang mga casing, guys, wala akong mahanap. This is simply the most disruptive design, color in a phone in ages. Sa sobrang tindi niya, ang dami nang gumagaya. Honor! Si Samsung naman naka-Cobalt Violet. Yung design niya ay kamukha pa rin ni S24 Ultra or S25 Ultra. Medyo rounded lang siya ngayon. Para sa akin, ang bongga ng design ni Samsung. Yun nga lang, hindi siya Cosmic Orange. Hindi, sinasabi ko is hindi po siya ganun ka-iconic yung dating. Kasi ganito kasi yan, baka sabihin na iba, design na naman yan din eh. Mas importante pa rin yung specs. Hindi kasi ganun yung guys. Kasi maraming babae ang bumibili dahil lang sa camera, dahil lang sa itsura, sa perception nila. Hindi dahil mas mabilis yung specs. Guys, hindi nyo ba alam? Most buyers are actually female. And most female users buy because of emotion, because of branding, because of the color. And that is why it really matters, no? Sasabihin lang siguro ng mga specs guys dyan na, hindi naman nag-matter yun. Ako nga, di ko nga tinitingnan yung Poco ko eh. Naka-casing nga lang yung buong time eh. Pero yun, nag-upgrade na talaga si Apple. Ibang-iba na talaga yung itsura ni 17 Pro Max sa 16 Pro Max before it. We're getting the camera plot 2 right here. Yung pahaba na camera module. Mas marami daw components na nilagay dyan. Kaya po ganyan yung kanyang itsura. Hindi dahil aesthetic lang. Tapos, aluminum na po to. Hindi na siya titanium. Para daw sa thermals. Pero yung light color niya dito sa likod ay glass lang po yan. That's a glass back. Para po yan sa wireless charging. And MagSafe. Yes, yun po yung lamang ni iPhone kay Samsung. Meron po siyang MagSafe. Si Samsung wala. Not safe. Uy! Meron! May konti lang. Hindi siya ganun ka-strong. Kala nyo may magnet yan. Pero kapag kayo ibang MagSafe guys na accessories na legit na mabigat, hindi po yan kakapit. So kailangan nyo talaga ng casing para kay Samsung S26 Ultra. Hindi porket pinakita ko dito, tatalan nyo na. Baka kasi mahulog yung accessories nyo, sayang. Now as for me, kay Samsung S26 Ultra naman, yung kanyang design ay very professional. Marami pa siyang colors na available. Meron siyang white, meron siyang black color, meron din siyang cobalt violet. Ito yung pinakabago niya, cobalt violet. Tapos syempre, para malaman talaga na bago yung kanyang model, yung kanyang camera module dito, mas may umbok, mas traffic light. Dahil seryoso guys. Ayun pag nilagay mo ng green, yellow, and red, para na siyang traffic light. Ready na for traffic. At aluminum na rin po siya, katulad ni Apple. So nag-titanium po si Apple, nag-titanium din po siya. Nung nag-aluminum po to, nag-aluminum din po si Samsung. Baka sabihin ng mga Samsung fans yan, gaya-gaya. Sino ba talaga ang nanggagaya? Alamin pa natin. Guys, pati yung size gayang-gaya, 6.9 inches. Pero lumalabas na, parang mas malapad at mas malaki ng konti si Samsung S26 Ultra. I'm not sure why, pero mas beefy at mas malaki siya
hawakan compared kay iPhone. Ito para sa akin na mas komportable po hawakan si iPhone. Ang sarap ng kanyang curves, ang smooth niya sa feeling. Si Samsung naman ay very professional yung feel. Flat back, flat sides, very boxy yung feel. Both these phones are very, very premium, expensive looking and feeling phones. Pero, kung ako tanungin kung sino mas okay yung design, dito ako sa orange. Kung meron mga improvement kay Samsung next year, sana magkaroon na ng custom orange. Si Samsung na may camera plateau din. Okay, ito, inay na namin si Samsung S26 Ultra with the camera plateau and color orange na rin. Oh, diba? Meron ka ng design concept next year, Samsung. Take the way. O, libre na yan. Free of service. Brought to you by Jesus. Creamy and guys, mas lamang pala si Samsung. Kasi, meron na siyang something na wala si iPhone. Oh my God, what is that? Ay, privacy display. Ba't may green line to? Privacy display. Hindi nakita yung green line. By the way, joke lang po to ha. Wala po talagang green line dito. This is just an edited photo na ginawa namin lock screen. Magalit. Kasi pinapata ko lang. Maraming dito tanong eh. Doon sa review ko, check yung review ko guys ng S26 Ultra if you haven't yet. Pero yun, ito yung bago kay Samsung S26 Ultra this year. A brand new spanking feature called the privacy display. Ayan o, swipe down mo lang yung sa taas. Lalabas na yung setting na privacy display. At magdidim na ang sides ng phone. Good news para sa mga mahihilig. Mahilig sa privacy. Yung mga ayaw makita yung kanilang issue. Yung kanilang empty bank. Yung kachat nilang kabit. Pero syempre, sinasabi ng mga Apple fans, di ba privacy display lang yan? So, meron ako isa pang iPhone dito na color orange na may privacy display. Ayan o. Di ba? Pag ginigilid mo, ayan, nilagyan ko pa siya ng privacy display. Yes, bumili talaga ng isa pang iPhone 17 Pro Max na color orange kasi kaya ko. Para nasa example ng video nito. Bumili pa nga ako ng casing. Kasi nga hindi maging legit tong video na to kapag wala akong isa pang orange na may privacy display. Ayan o. O, di ba? Mas malinaw yung isa. Yung isa naman, mas dim sa gilid. Ayan. Di ba? Ganyan tayo kayabang. Ganyan tayo committed. Ayun. To giving you value. Real value that nobody else will. 512 pala to, no? Ito pala yung 1 terabyte. Wala, gusto ko lang sabihin. Binili ko naman pala sa Europe ito. Ito sa China, di ba? Masosyal lang ang Swiss. Swiss 26 Ultra Binili ko siya for 100,000 pesos. 512 kasi to. Ayan. Wala lang, gusto ko sabihin. Uy, nagkakasikat ka pa. Hindi, isa lang binili ko for the Samsung kasi kaya mo naman on and off yung kanyang privacy display. Kasi ito, pwede mo siya i-on and off, guys. Yun ang point kasi ng S26 Ultra na pwede mo siyang i-on and off as you please. Kay iPhone, pwede mo siya lagyan ng privacy display, yung nga lang forever na po yun. Not unless tanggalin mo siya. Pag tinanggal mo siya, forever na rin yun. Diba? Not unless, bibili ka ng dalawang iPhone 17 Pro Max katulad ko, yung isa merong privacy display, yung isa lang wala. Pero yun, ang point kasi niyan is makakatipid ka sa privacy display mo. At syempre, mas may privacy ka na. No more comsat sa gaming. Kapag ka nanonood ka ng Voltes 5, Voltes 5, hindi na makikita ng katabi mo. Kahit pa sobrang lapit niya. Kasi nga, kailangan ng matinding angle, kailangan straight na straight talaga sa mukha nyo, yung display. Para makita mo yung details ng display. Nga lang guys, kapag ka may privacy display ka, lalabo na po siya. Mawawala na po yung contrast ng display. Parang hindi na po siya AMOLED. Yes, may malaking cons po ang privacy display kapag ka inon mo yan. Papangit na yung mga videos, mga photos, mawawala na yung sense ng AMOLED display niya. Pero if you don't want it all the time, meron naman po siyang feature dito na kapag ka kailangan lang. No? Kapag ka may nag-pop up na notification na very sensitive, or kahit anong notification, and some certain apps like banking apps, dun po siya mag-activate, which is more useful. Kasi, syempre, ayaw mo naman na laging nandiyan siya just to compromise the quality. Wala pong ganun si Apple. Pero pwede mo naman siya lagyan ng privacy display film. Katulad ng ginawa ko. Now, since dito na sa display, guys, ang display pala ng dalawang ito ay 6.9 inches. Parehas po silang napakanipis ng kanilang bezels. Ito po yung black sa side, yun yung bezels. Para silang 120Hz refresh rate display. Tapos, si iPhone, mas matindi ang kanyang specs. 3,000 nits of brightness. Tapos si Samsung S26 Ultra ay 2,600 nits lang of brightness. Pero marami nagsasabi na mas malupit daw ang specs nitong Samsung sa display. Totoo ba yan? Guys, tingnan nyo to Ang pangalan po ng display ni iPhone 17 Pro Max ay Super Retina XDR OLED display. Tapos, yung kay Samsung, LTPO AMOLED 2X. Masyadong technical. So, talo na si Samsung doon. Talo na sa marketing. Well, naka Samsung Super AMOLED ka naman. Samsung Super AMOLED. Ganda yun. Hindi, syempre sabi ng mga Apple fans, Super Retina XDR ba yan? Mahal yun. Mas bongga. Pero guys, yun nga, since most
buyers are female, mas important talaga yung mga pangalan. At sana next year, galingan na ni Samsung sa pangalan. Because it really matters. Oh, by the way, nakita niyo ba yung Dynamic Island ni iPhone? Walang ganyan kay Samsung. Ano ba itong Dynamic Island na to? Ito po yung nagbabago-bago yung shape ng kanyang pill shape na notch dito. Oh, iba ba siya sa mga Samsung fans na, ay, ang laki naman ng haba naman yung butas na yan. Kay Samsung, maliit lang, bilog lang. Well guys, ito yung magic niya. Okay? Kapag may nag-run na video or song sa background, ayan guys, meron siyang extra interface buttons na pwede mong pinut-pinutin. Walang kanya kay Samsung. Ay, meron pala si Samsung. Kaya lang, hindi po siya yung bilog na nagbago yung kanyang shape. Ang itsura niya, ano siya sa may bandang upper left corner, tapos i-click mo siya, tapos lalabas siya ng parang ganyan. It's less dynamic. Not an island. Vince, masyado ka naman nagiging bias kay iPhone, kay Apple. Masyado ka na. Alis na. Pero ito na. Dito ko muna. Kasi guys, meron pong AI to na wala kay iPhone. Guys, the main reason kung bakit ko bibilin si Samsung S26 Ultra is because of yung kanyang AI capability. Tingnan nyo ito Nag-take ako ng photo. After nun, meron siya extra setting dito, AI. This is Gemini in the backend. After ko mag-take ng photo, kaya kong baguhin yung kanyang buong itsura, its look, its meaning, and its purpose, just like that. Hindi kayang gawin ni Apple. Kaya dito ako na-excite guys. Kasi sa iba, sa Apple, walang ganun. Boboard ako kay Apple. Kasi to, i-compare ko na yung camera nila. Okay? Simulan ko na. Ito yung typical na camera comparison, okay? Low light. So dito natin malalaman kung sino talaga maganda yung kanilang quality. O, di ba? Parang almost the same nila. Parang mas lamang si iPhone ng konting-konti lang in terms of the detail, the sharpness, the contrast. Kaya lang syempre, huwag ka magpapatalo kung Samsung ka. Okay? Paano? Ito yung sekreto. Kasi walang makakalam Walang makakalam. Click mo lang yan, yung star na yan. Tapos, ilagay mo, change to daytime. And just like that, mas maliwanag na, mas sharp na po yung Samsung photo. Now the difference is literally night and day. Goodbye na yung mga camera comparisons dahil dito. Teka, sino ba talaga ang nagko-consider ng side-by-side comparison? Nababoard na yung mga tao, guys. Ano nila na comparison ng mga camera? Kasi para sa akin, mas important pa rin yung likes ng post. Hindi importante sa akin kung mas detailed ba to, mas sharp ba yan, mas maliwanag. Ang importante sa akin, mas marami ba akong likes na nakuha? O, ito compare ko. So, ito. Nagpa-picture ako dito sa upuan. Ang ganda ng quality, di ba? Pero, sa tingin nyo ba may likes yan? Konti lang siguro. Okay, ito na Kay Samsung, lagyan ko ng please add a lion. And just like that, meron akong lion na katabi. Ngayon, pag pinost ko to, guys, ayun, mas marami akong likes dun sa lion. Tapos na, this is the era of the Samsung. Akala nyo Samsung pa rin? Kabahan na si Apple dito. Isa pa ito, empty lot. Kay iPhone, okay lang. Pero kay Samsung, pinalagyan ko ng building. And just like that, meron ka ng engineer. May foreman ka na. May construction firm. And all that, just for free. Ang limit mo na lang is yung imagination mo. Pero ito naman talaga yun Mas mahalaga talaga kung saan tayo mas ma-appreciate. And for me, having just a little bit more quality and sharpness is hindi ganun ka-valuable para sa akin. Kasi enough na yung mga smartphones talaga ngayon for most cases. Pero kung kaya mo talaga baguhin ang itsura, ang meaning ng inyong photo at mas gawin pa siyang mas maganda, mas fun and entertaining, you'll get more validation, more likes, more love. Pero mas maganda, more dollars. I-monetize nyo. Sana i-monetize nyo. Ito nga, minonetize ko to. Pero dito AI nagpapaya talaga ako Nagsasabi ng AI dyan, matakot na kayo. Kabahan na kayo. And that is the power of AI. Hindi Apple Intelligence, Medyo bahida yun. Artificial Intelligence ni Samsung. And that is its most powerful arsenal na hindi kayang gayahin ni Huawei, ni Oppo, ni Vivo, ni Apple. Wala na guys. Si Samsung lang po yung may ganyan. Ano nangyari kay Apple? O diba, hindi ako bias kay Apple. Balik naman tayo kay Apple. Baguhin ko lang yung position ko. Pero kung gusto mo pa rin ng camera comparison na legit, ito na po yun. Here we go. Starting off with portrait shots, guys. All I can say is, mas pleasing talaga ang itsura ko sa mga Android phones. Ang itsura nyo. Kasi nga, mas maganda yung contrast, mas may beautification, at mas enhanced pa yung itsura niya. Pero, it does not look professional. Ito na yung background blur. Now, in terms of sa low light, by default, mas maganda po si Apple. No, seriously, ito, I compared them side by side, matindi talaga ang low light ni Apple. That is using the one-time zoom, yung kanyang main sensor. Mas patindi po ang kanyang main sensor kaysa kay Samsung. By the way, naka 48MP triple camera setup po tong si iPhone 17 Pro Max. At si Samsung naman ay naka 50 megapixel na ultra-wide, na periscope telephoto, meron pa siyang 10MP telephoto lens, at meron pa siyang 200MP main sensor. Grabe yan. Pero syempre, it's not all about the megapixel. Alam ng mga experts yan, katulad ko. Madalas, megapixel is only pang marketing. Siyempre, mas malaki number. Uy, impressive, 200MP. Pero lumalabas, mas sharp, mas matindi ang image quality ni Apple. Especially in low light. Especially in video. Look at this video, guys. Ito yung comparison Guys, wala akong masabi. iPhone simply has the best video. That is why lahat po ng mga cellphone na ginagamit namin for content, yung vertical, iPhone. Hindi po DJI Osmo Pocket. Pangit kasi yun. Hindi dahil mura siya. Wala sing airdrop.
Yun naman. Hindi ako mayabang Kasi lahat po kami dito ay naka-Apple ecosystem. Pero kami naka-MacBook, naka-iPhone, tsaka, Whoa, calm down, Jamal. hindi ko lang napakita sa inyo, may brief pa akong Apple The reason why we're using iPhones or Apple ecosystem is because gumagamit po kami ng AirDrop. It's the most reliable, the fastest way to transfer wirelessly, making your workflow much more seamless, faster, less hassle. Actually, hindi lang po to compared sa Samsung Even if you compare it to Vivo, even kay Huawei, wala pa ring cellphone ang lumalapit sa quality ng video ni iPhone. Not even DJI can match the video. Ito na nga daw yung ginagamit sa Netflix. Sabi ng Apple. Yung mga rigged out na Apple, yes, yun po yung ginagamit. Hindi ko na sure kung legit yun. Wait lang, Beans, masyado ka nang bias kay Apple. Sumasobra ka na, ayaw ko na. Mag-unsub na ako. Alis na ako dito. Wait lang. Sige, alis ka. Hindi mo pa makikita yung performance ng Samsung S26 Ultra na kakarni niya si Apple. Kabala. Dahil si Samsung S26 Ultra ay merong Snapdragon 8 Elite Gen 5 processor na sobrang bilis. Sa sobrang bilis niya, pinabagal namin yung animation ng open ng apps. Nang parang ganyan. Umabot po siya ng 3.6 million points sa Antutu benchmark. It is so fast. Sa sobrang bilis niya, wala na ibang game sa Play Store ang nag-make sense para patakbuhin siya or para gamitin siya. Pero ito, ang pinakamabigat na game sa Play Store right now is si Genshin Impact. Ito siya side by side with the iPhone 7 Pro Max and as you can see, guys, mas mabilis si Apple. Hindi, bakit? Bakit paano ko nasabi? Even though meron po siyang mas mabilis na performance, si Samsung, nakap po siya nung 60 FPS dito sa settings ni Genshin Impact. Pero si Apple, meron po siyang up to 120 FPS. Yun lang. Tapos na. Alis ka na. No, wait, babaway si Samsung. Ayun, hindi ko mag-gets kung bakit may 120 FPS ang mga iOS devices at ito naman ay wala. Or lahat ng mga Android wala. 60 FPS lang. Biased. Biased si Munton. Ay, si Mihoyo pala. From Legends to Impact. In fact, kaya po ng mga most Android phones na mayroong Snapdragon 8 Elite Gen 5 na mga processors, yung Genshin Impact at 120 FPS. Pero kasi, ang pinaka-problema talaga ng mga developer na ganito is yung consistency ng platform. Since ang Android ay sobrang lawak, sobrang daming OS, sobrang daming hardware na iba-iba. Si Apple is consistent lang po yung kanilang architecture, consistent yung OS, so ang dali pong i-optimize ng Genshin Impact for most iOS devices. Yun po yung reason nun. Pero kung hindi naman laro ng Genshin Impact, kung Mobile Legends na naman, this is another bad news for you guys. Kasi nga, meron po kaming professional Samsung user dito. He has been using Samsung for years. Pero nung natikman niya si iPhone sa gaming, wala guys. It's over. There's no going back kasi nga iba talaga pang gaming si iPhone. Mas responsive ang display. Iba yung feel. Talaga nakakasabay sa bilis mo, sa fast hands mo. Si Samsung daw hindi. Parang nabimistouch siya ng konti here and there. Hindi gano'n ka-reliable. Diba nga, ang mga pro players, ang gamit talaga ay iPhone. Pero nala kung meron silang endorsement. Yung may shoulder trigger ba yan? Pero pagkatapos ng event, mag-iPhone. Iba talaga ang iPhone. By the way guys, parehas naman po silang ultra. Kompleto yung settings. Up to 120 FPS sa lahat ng games except sa Genshin Impact. Vince, napapagod na talaga ako sa'yo. Alis na talaga ako. Promise na. Dapat kayo na ka pa umalis. Pero ito merong isang lamang si Samsung kay Apple na hindi makukuha ni Apple to ever. Diba? Nagstay ka bigla. Yung S Pen. Kung di ba alam, no? Nag-merge na po si Note series at si S series. Ayan. Meron na pong S Pen ang lahat ng mga Galaxy S series phones. Yes. Mas maliit na siya ngayon. At may lagayan din siya para hindi mawala. Pero sino po dyan yung ilang beses na nawala ang S Pen nila? Or more importantly, sino ba dyan talaga dyan ang gumagamit ng S Pen nila? Businessman ka. Wala na ako dyan. Pang-sign ng documents? I can use that. Pero I really appreciate yung kanyang S Pen. Nag-drawing ako, sobrang natural ng feel. It really feels like writing on real paper. I have to give Samsung that. Dito naman, parang wala atang ganun. Kasi nga, I think sa mga iPad lang po siya. Kasi nga meron si iPad yung magnetic doon sa pen. Ito kasi saan mo ilalagay yung pen, di ba? Hindi siya gumagana dito. Hindi ko lang sure kung gumagana yung Apple Pencil dito. Pero kasi, ang laki kasi ng Apple Pencil. Saan mo ilalagay yun, di ba? Mawawala mo din yun. Wala siyang lagayan. Mag-iPad ka na lang kung gusto mo yung ganun. So ito pa yung mga prices ng dalawang phone na to. So unahin ko muna si iPhone. Yes, mahal na mahal po to na cellphone. Make sure kung bibili mo to, bili mo na rin Cosmic Orange. Makes more sense. Mas eye-catching po siya. And buy at least yung 512 para syempre pang mas patagalan na. Ito naman po si Samsung S26 Ultra. Very close lang yung pricing nila. Mahal din masyado. Again, mag 512 ka na rin dito para mas okay. Mas marami kang pwede ma-install, ma-download, ma-save. At pares po silang walang charger sa loob ng box. So, it's a tie. If you need a charger, ayan na guys. My most recommended. Para ma-activate lahat ng mga fast charging nila, safe para sa mga phones nyo,
Guaranteed built, especially for Samsung and iPhone. Kung natuwa ka sa video na to at gusto mo mapanood si Samsung S26 Ultra, meron pa ako isang comparison para sa kanya. I-compare ko siya kay Itel S26 Ultra. Ang labanan ng mga S26 Ultra, abang-abang yun. Siyempre, Itel fans versus Samsung. Dami ng toot dito sa video And if you wanna see that video, alam mo na gagawin. Mag-subscribe ka na. Hit the bell icon so that you don't miss that serious content. It's been you're watching on Boss Diaries. Ooh. Creamy and delicious.